kinukuryente at hindi pinapakain. Ilan lang yan sa pang-abusong naranasan ng mahigit 100 Pinoy na nasagip mula sa isang scam farm sa Myanmar. Nasa frontline ng balitang yan si Rainiel Pawid. Pinaghalong saya at kaba ang nararamdaman ni Mimi. Matapos kasi ang 8 buwan, nakawala na siya sa torture ng scam farm na pinagtrabahuhan niya sa Myanmar. Ang masaklap na buntis si Mimi habang nasa trabahong yan. 2 weeks po akong dinugo. Nag-bleeding po ako ng sobra-sobra. Ang kasama niyang si Esther, bangungot din ang naranasan mula nang dumating sa Myanmar nitong Enero. Gaya ni Mimi, buntis din si Esther. Na-torture po kami doon ng kulang 1 linggo po. Tapos no food intake po. No food intake? Opo, kahit food drinks, opo. Tapos po bawal po kaming matulog. Pagka po nakatulog kami ng asawa ko, kukuryentehin po kami. Kasamang na-recruit ni na Mimi at Esther ang kanilang mga asawa. Pare-parehong call center agent sa Thailand ang inalok sa kanilang trabaho. Pero nauwi yan sa pagiging scam farm worker. Kabilang sila sa 176 na Pilipinong nasagip at sinundo ng gobyerno. Pasado 11:30 ngayong gabi ay nakalapag na dito sa Bangkok, Thailand ang Philippine Repatriation Team. Ayon sa report ng Department of Foreign Affairs, ang Thailand ang nagiging gateway ng ating mga kababayan bago sila dalhin sa mga scam farm sa Myanmar, Cambodia at Laos. Ayon sa DFA, 6 ang buntis sa mga umuwing Pinoy. Ang isa pang biktima na si Paul kinailangan ng i-wheelchair dahil inaapoy ng lagnat at hinang-hina sa biyahe. Pupuntahan ako sa my room, then kakalad ka rin ako. Pero ang mas ikinababahala ng mga otoridad, Some Filipinos don't wanna go home. Baka lilipat lang sila ng amo. Kasi bumisita kami ron, some Filipinos are still doing, okay, ayaw pa kagad, umuwi. karaniwang na-recruit sa social media ang mga scam farm worker ng kapwaring Pinoy. Halos lahat sila pinagpanggap munang turista sa Singapore o Hong Kong, sabay dinala sa Thailand palabas ng Myanmar. Binigyan na ng show cause order ng Bureau of Immigration ang 7 empleyado na sangkot umano sa iligal na pagpapaalis ng ilang Pinoy. Maghihigpit na rin sila sa mga turistang iikot sa ASEAN region para maiwasan ang human trafficking. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.